At magandang umaga sa inyong lahat. Nabasa niyo ba yung sinulat ni Haring David sa awit 111 verse 10 na ang sabi ay ganito: The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. So napakagandang talata nito. Tungkol ito sa wisdom na ibinibigay ng Panginoon. Naaralan nyo ba yung si Haring Solomon kung papaano siya nabigyan ng wisdom ng ating Panginoon? Nang siya'y pinamili, hindi niya pinili ang anumang kayamanan, kundi ang pinili niya ay karunungan. At sabi ng Diyos sa kanya, dahil pinili mo ay karunungan, pati ang mga ito ay ibibigay ko sa iyo. So, kaya si Haring Solomon ay napakatalino at nabantog siya sa kanyang kapanahunan. Halimbawa na lang ay pagpapasya tungkol sa bata na pinag-aagawan ng dalawang ina. So ngayon, ano ba ang pagkakaiba ng wisdom at saka knowledge? So ayon dun sa ilang mga komentary na ang knowledge, ito ay yung fact, information, yung mga nakukuha natin sa mga panunod natin sa cellphone, halimbawa ay sa YouTube, yan, mga sa ating pag-aaral sa school, yan po, yun ay mga knowledge. But yung wisdom ay ito yung nanggagaling sa ating Diyos. Mayroon akong nabasa sa talata sa banal na kasulatan tungkol sa kahulugan ng wisdom at saan ba talaga nanggagaling ito at ano ba ang dapat makita natin at maisapumuhay natin. Sino ba talaga ang sinasabing matalinong tao? So, ilan ito sa nabasa ko at napakaganda. Dito po sa Santiago chapter 3, 14 hanggang 18. Una po, basahin po natin ang Santiago chapter 13. Magsimula po tayo. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ito po ay isang tanong ni Santiago. Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So makikita po natin dito yung karunungan. Ipakita ito. Kung ikaw ay taong marunong, ay dapat makita sa ating mga pamumuhay ang taong marunong. Kaya nga si Santiago kasi ito ay kapatid ni Jesus sa laman at siyang isang leader sa isang iglesia, kaya nakasulat siya dito at malimit ang kanyang tinutukoy ay tungkol sa pamumuhay bilang isang Kristiyano o pananampalataya. Kaya sa isang talata doon mababasa mo nga na faith without work is dead. Pakita ko sa iyo ang aking gawa na may pananampalataya. Ganun si Apostol Santiago pag siya ay nagturo at siya ay nangaral. Dito naman ay pakita natin kung tayo ay marunong sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. So kaya nga ang Colossians chapter 3 verse 12 ay nagsasabi ng ganito. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. So, dapat bilang isang Kristiyano makita sa atin ito kung tayo ay tinatawag na marunong at nakakaunawa. Okay. Susunod pong verse 14. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, makasariling hangarin, huwag ninyo yung ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa dyablo. So dito naman sa talatang ito ay pinakikita kung
saan galing itong ang laman ng puso ay may inggit at makasariling hangarin. Sabi dito, saan galing ito? Ito ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos. Yung mga taong mainggitin, yung mga taong makasarili. Ito ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing saan? Tatlo ang binabanggit ni Santiago. Una, sabi dito ay makasanlibutan, makalaman, at mula sa dyablo. So dito makikita natin na maging ang tatlong elemento na nagbibigay ng inggit ay hindi galing sa Diyos. Yung makasarling hangarin, hindi galing sa Diyos. Now, may bunga ito mayroong resulta yung mga ganito. At ito ay mababasa natin sa verse 16. Sabi dito, sapagkat saan mang naghahari ang inggit at makasarling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uring masasamang gawa. So kaya nagki-create ito pag may inggit, pag mayroong sa makasariling hangarin, ang nagiging resulta ay nagkakaroon ng kaguluhan, at lahat ng uri ng masasamang gawa. Okay? So maliwanag na dito ang banal na kasulatan. Yung mga bagay na yon ay hindi galing sa Diyos, kundi saan? Sa makasanlibutan, sa makalaman, at galing mismo sa dyablo. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi ni Santiago na mula galing sa Diyos. Verse 17. Sabi dito, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos. Intindi, po? Ito po yung meaning ng karunungan. Okay? Ang sabi dito, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, sabi doon, ay may malinis na pamumuhay. So, dito natin makikita ang mga tao na mayroong malinis na pamumuhay, ito ay mayroong karunungan mula sa Diyos. Kung ikay may hawak na banal na kasulatan o Biblia, ay makikita mo ang sinasabi, una sa lahat, number one. Hindi pwede yung susunod na babanggitin natin, yung maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. So, bakit inilagay dito muna yung salitang una sa lahat ay malinis na pamumuhay? Sa English po ay, but the wisdom that is from above is first pure. Yun po yung sinasabi, pure. Sa talata natin, ang ibig sabihin ng pure ay malinis ang pamumuhay. So yan po yung ibig sabihin. At hindi nagkukunwari. So, bakit inilagay dito muna yung salitang una sa lahat ay malinis na pamumuhay? Sa English po ay, but the wisdom that is from above is first pure. Yun po yung sinasabi, pure. Sa talata natin, ang ibig sabihin ng pure ay malinis ang pamumuhay. So, yan po yung ibig sabihin. At si Wardick ay nagbigay ng kanyang commentary. The wisdom is first pure. The reference is not to sexual purity, but to the absence of any sinful attitude or motives. Okay? Sinful attitude. Sin, makasalanan pong pag-uugali, attitude, or masamang motibo.
So yan po yung sinasabi niya na pag sinabing ikaw ay pure. Okay? At yung mayroong malinis na pamumuhay sa ating Diyos, siya ay mapalad. Okay? Ito ay mababasa natin do sa Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kaya pala, di ba? Pag malinis ang ating puso, maayos ang ating pamumuhay, nakikita natin ang liwanag ng Diyos sa ating buhay. Na pag tayo nagbasa ng Biblia, naralaman natin ang mensahe ng Diyos sa ating buhay. Nakakapayapa sa bawat isa sa atin. Kaya, una sa lahat ay mayroong malinis na pamumuhay. Kaya dito ay isinunod na kung tayo ay mayroong karunungan mula sa Diyos, ang isinunod na word, na salita ay maibigin sa kapayapaan. Okay? So, ano uli yun? Matthew chapter 5 uli. Blessed, sabi, mapalad ang nagiging daan ng kapayapaan. So, mahalaga po yun, yung isang, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Itong mga bagay na ito, yung sinasabi ni Santiago na taong may karunungan mula sa Diyos. Okay? So, ngayon, mayroon itong bunga. Ano ang bunga nito? Sabi ng verse 18, namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Okay? Namumunga ng katuwiran. Ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Mga magulang, mga kapatid ko po, mahalaga po na mayroon tayong karunungang mula sa Diyos upang maranasan natin ang kapayapaang ibinibigay sa atin at maging maibigin tayo sa kapayapaan. So, salamat sa Diyos sa umagang ito pagkat ang salita niya ay nagbigay muli sa atin ng karunungan kung paano tayo namumuhay na mayroong wisdom sa ating Panginoon. Nawa magkaroon ng additional na katatagan ng ating pananampalataya pagkat ang sabi naman ng Panginoon, ang salita, ang sinumang nakikinig ng kanyang salita ay nagkakaroon ng pananampalataya. Ito po yung sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17. Faith comes from the hearing of the word of God. Nawa, dumami pa ang ating karunungan tungkol sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos at pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito pagkat muli binigyan mo kami ng kaalaman tungkol sa iyong mga salita. Ang dalangin ko, Panginoon, ang salitang aming napakinggan ito ay makita sa aming buhay. Katulad ng sinasabi mo ni Santiago tungkol sa unang talata na aming binasa, sino ang marunong sa amin at nakakaunawa? Yung mga taong ang layunin ay maging masunurin at sumusunod sa kanyang mga salita. Salamat po, pagpalain mo po ang aking mga kapatid na kamanggagawa, ang aking mga kapatid sa pananampalataya, sa kanilang pangaraw-araw na buhay. Ikaw po, Ama, ang Diyos na nagtutugon sa aming pangangailangan. Sila na mayroong karamdaman, bigyan mo po ng kagalingan. Sila na nangangailangan ng material na bagay, you are God that provide all our needs. Ikaw na nagtatag ng pamilya, Panginoon, buuin mo at maging masaya ang buong pamilya. Dalangin ko, Panginoon, ang kasamahan ko kamanggagawa, bigyan mo po sila ng katatagan sa kanilang pagtupad ng kanilang tungkulin sa pagkatawag nila sa iyo. Sa
Salamat po. Patuloy namin dinadalangin ang buong Section 6 ng Philippine General Council at ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God. Pagpalain muna po ang umaga namin ito.